Alright you guys, once again it's Lakay Tracker here, no? Ano? Hindi pa tayo nakakagarahe. Nagtitext na sa akin yung dispatch ko kung kailan tayo uli bibiyahe. Ayun ang sinasabi ko guys. Kumbaga sa ano nagdi-deliver pa lang tayo. Guys, dito tayo sa dideliveran, kababayang Pilipino dito ako sa Winnipeg ha. Okay lang sa'yo yung vlog? Yeah. Okay lang, okay. Ayan, ang bakal mo? Charles. Tulad nga ngayon, Bernis ngayon. Ang sabi ko sa kanila na pwede kong pag-alis sa sa Lunes. hindi, linggo ng hapon Sunday. or lunes ng umaga. Sabi sa akin mayroon na rin siyang text sa akin, in-email na ako. Sabi sa akin there's the load information sa akin. Alright you guys, once again it's Lakay Tracker here, no? Nagbabalik tayo. Nandito na tayo ngayon sa Winnipeg, Manitoba, which is nandito tayo sa ating home yard na or home city. Itong load natin ito mula Vancouver all the way dito sa Winnipeg. May dalawa akong drop sa mga nakasunod sa atin, no? Nagpapasalamat ako guys dahil talagang binigyan nila ako ng load na ito yung bang tipong aabot sa cut-off. Yun talaga yung pinagpapasalamat ko. Kung iisipin natin mula Vancouver all the way dito sa Winnipeg, ang mileage niyan ay 1,450 miles ang layo. 700 to 800 Canadian dollar ang diesel niyan. So kung hindi na ipasok ang load ko na ito o itong biyahe kong ito sa cut-off, kasi ngayon 16 na ngayon guys, ang petsa ngayon is Friday, January 31 o 31st, alas 11:40 ng umaga. Kung hindi nakapasok itong load ko na ito ngayong cut-off na to, nako, yari na naman ako. Kasi yung ipapadiesel ko sa biyahe kong ito, kukunin ko dun sa nakaraang biyahe, no? Biyahe na ginawa ko. So ang mangyayari, short na naman ako ng kita, yung income ko. 'Di ba? Nakita nyo yung biyahe kong ito, kung hindi pumasok, although ibibigay din naman. Pero sa susunod na cut-off na yun, kumbaga 16 to 31 ng January, yun yung cut-off. Yung February 1 to 15 doon papasok. Pero yung diesel ko, yung papadiesel ko, dahil pasok sa cut-off na to 16 to 31, ngayon nila kakaltasin yun sa cut-off na to. So kung hindi pumasok itong load ko na ito, yung diesel ko kaltas sa cut-off na to. Although yun nga, sinasabi ko, makukuha ko rin pero mabibitin ako. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko talaga sa company na binigyan ako ng load na pasok sa cut-off, para sa ganon yung mga losses ko matapalan at makakuha rin ako ng konti matira para sa akin, no? Kaya thank you talaga. Ang madalas kong sinasabi sa lahat guys, no, nagbablog tayo based from real time experience. Isinishare ko ang video vlog kong ito sa inyo bilang isang UTR truck driver. Naging truck driver din ako bago ako naging owner operator. Ngayon owner operator ako, ganun din. Isinishare ko pa rin sa inyo yung good side at saka downside ng pagiging trucking dito sa Canada. Kasi madalas nating naririnig na maganda-maganda ang trucking. Para bang perfecto yung trucking sa paningin ng iba. Pero hindi nyo lang alam guys, ang business, yung fluctuation ng business may up and down. Kaya up and down, baba taas din ang negosyo. Sabihin na natin kahit anumang klaseng negosyo siguro guys mayroong up and down. I-share ko sa inyo ito doesn't mean na binababa o ipinuput down ko yung anuman ng company na pinapasukan ko ngayon. Hindi sa ganun guys.
Hindi sa ganun. I'm only sharing this because this is exactly my experience over the road. Hindi lagi-lagi Pasko na sinasabi na, hindi lagi-lagi nakakatanggap tayo ng magandang biyahe o bonus. May mga biyahe tayo na talagang umaabot ng ganung klase ng tenga sa karsada. Pero siyempre, ganun pa man, kailangan mo mag-adjust. At nagpapasalamat ako higit sa lahat kasi yung company ko ay di-acknowledge. Kung baga nakikita nila yon. Yan. So but anyway, andito na tayo sa dock. Bawa tayo guys at ibaba ko yung landing gear. After that, kauswan natin yung yung gulong natin kasi yun ang sabi nila. Tara! So, balikan natin mamaya. A few inches later. Oops, ya. Oh, alright guys, tapos na. Ang bilis nila rito. Wala pang 30 minutes eh. Na-unload na tayo agad-agad. Alright. Let's go sa last. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Highway 59 or Perimeter Highway 101. Yeah! Nandito na tayo sa pangalawa at huling drop natin. Right, Highway 101 East. Hindi siya nag-i-snow rito sa Winnipeg guys pero grabe ang lamig ngayon. Sa Manitoba, minus 31 eh. Minus 31 ba naman yan? Kailangan pag bumarahe tayo mamaya ito, may plug natin ang truck. Winnipeg, welcome. Kapag kagaling ka ng Ontario, dito ka dadaan. Tahimik ang Winnipeg. Si Mrs. tawagan ko lang.
I-update na lang kita mamaya. Papunta na ako sa panghuli kong delivery. I-text kita mamaya kung tapos na ako sa panghuli kong delivery. Sige. Okay, para makapaghanda na kayo at masundo nyo ako. Tawagan mo lang. Baka hindi ko marinig. Okay, okay, okay. Yan guys. At least nabisuan na natin si Macy's. City of Winnipeg. Nakapasyal na naman kayo guys dito sa sentro namin. Sentro o city namin, City of Winnipeg. Mayroon ako sombrerong Winnipeg. Malapit na tayo. Okay, go, go, go. Dito na tayo, kakanan na tayo rito sa upcoming stoplight guys.
Ayos. Alright you guys, ayun, nandito na tayo ngayon sa sa pangalawa at Turn panghuling right on delivery Phillips natin. Street. At aatras na tayo sa dock. Ang tama to, makakauwi na tayo. Oops, may tics ang dispatch ah. Hindi ako basahin, atras muna tayo. Okay. Alright, anong sabi ng dispatch natin dito? Okay. Okay, so when do you want to go back out? Wow! Yun ho. Gusto o tinatanong na agad sa akin yung dispatch ko guys kung kailan ko daw gustong bumiyahe. Hindi pa tayo nakakagarahe, parang gusto na nila tayong paalisin agad-agad ah. O kung maganda, ito yung sinasabi kong gustong gusto ko. So, ang araw ngayon guys is Friday 31. Ano, sa ano ko, cellphone ko, Friday 31. No? Ngayon, ang balak kong umalis is Friday. Andun na ako mamaya mga bandang alas 4 siguro sa yard. Sabado ng alas 4 bukas ng hapon is 24 hours ko. Linggo ng alas 4 ng madaling araw is 36 hours ko. So ngayon, iniisip ko ang pag-alis natin is aalis tayo ng Sunday. Sunday ng hapon, yun, pwede na, i-reply ko, Sunday ng hapon, pwede na akong umalis dito. Sabihin ko mga Sunday. Yan, o kaya madaling araw ng Lunes. Depende kung anong maibibigay nila sa akin. Yan ang sinasabi ko, yan ang gusto ko guys. Kumbaga sa ano siguro, sabi siguro na mareklamo ka. O sige, bumiyahe ka na bumiyahe hanggat gusto mo, sabi siguro. Para sa akin naman guys, syempre, para sa akin, yummy, diba? Yummy, kasi masipag tayo Hanggat may pangarga, hanggat bigyan tayo ng biyahe, sige tayo ng sige. Sige lang ng sige ng biyahe para makarami. Anyway, tara guys sa loob kasi sabi nung kababayan nating Pilipino nung nag-check-in ako Pinoy hindi daw sila pwedeng mag-unload kapag nandito ang driver. Kailangan nandun ako sa loob. Tara. Nakilala ako ng kapwa nating Pilipino nandyan sa loob Kaya tayo nakikita kong nag-YouTube. Siyempre dito tayo sa Winnipeg familiar siguro mukha ko. O di mas lalo ng familiar si Pinoy Tracker kasi mas maraming subscriber. Anyway, pasok tayo sa loob. Doorbell. Guys, dito tayo sa dideliveran kababayang Pilipino dito ako sa Winnipeg Okay lang sa'yo yung vlog? Yeah. Okay lang, okay. Ang bahay mo? Charles. Charles. Kilala niya ako sabi sa akin familiar ang mukha ko sa kanya. Napapanood kita pagka sa bahay. Alam mo naman dito lang tayo magkakaroon tayo ng kumbaga sa tayo lang naman dito sa Winnipeg kaya familiar ang mga mukha natin basta Pilipino no. Okay lang sa'yo ang vlog natin Okay. Kaysa si kabayang Charles. Yeah. Ayan, nagtatrabaho dito sa facilities na to, hindi na namin babanggitin kung saan, basta dito ako nag-deliver. Yeah. Kamusta po sa lahat? Kumusta? Big shoutout na yung family mo sa Pilipinas. Okay, kamusta po kayo? Yan. Kailan ang uwi mo sa Pilipinas? Ay, wala pang pamasahe. Wala pa pamasahe mahirap talaga. Tama ka doon, mahirap talagang buhay natin sa Canada kapag hindi naman porket nandito tayo sa Canada, mayaman na no? But anyway, thank you. Okay. Nice to meet you, buddy. Sige, Yan. nice to meet Big you. shoutout na lang kay kaibigan. Okay. Okay. Ayos Hindi ako pwede kasi mag-stay doon sa truck kasi ang sabi niya, hindi sila mag-unload kapag ka nasa truck ako. Once again sabi niya, okay lang sa kanya yung vlog. Hiningi ko lang
consent niya, kaya ito may lalagay natin sa video. So, tinatanggal niya sa trailer ko, tapos dinidiretso sa kabilang trailer. So, tinatanggal mo sa trailer ko, diretso mo sa kabilang trailer, ganon. Yeah, storage. Okay, wala bang space dito? Dito. Pero yan, aalis din yan mamaya. Bukas. Bukas, o linulod mo lang dyan. Okay, ganun lang pala. Resign. Nasa GoPro? Yeah. You wanna say something to the camera? Oh, no. No, okay. Just doing a vlog. But anyway, thank you, buddy. Are you sure? Okay ka lang sa camera? Yeah, Okay. okay lang. Okay lang. Sige, kapag good my friend. Okay, thank Okay. you. Tara guys. Ayan. Woo! Lamig. Minus 31 dito sa Manitoba. Grabe. Ayan, tapos na guys yung ating ating trabaho ngayon. Maggarahe na tayo. Punta na tayo sa yard. At tawagan ko na rin si Mrs. maya para magkita-kita na kami dun. Sunduin ako. Let's go! Guys, andito tayo sa Winnipeg. Alright. Banti tayo. Sarado ko lang yung trailer ko sa likod. Tapos garahe na tayo para masimulan na natin yung reset natin. Bait ng Pilipinong yun, mabilis pa kumilos. Okay, bawa lang guys. Alright guys, uwian na. Saktong 15 days tayo sa karsada. Ang labas ko mula nung lumabas ako, petsa January 16. Noong January 16, di ba, nagpunta tayo ng Texas. From there, pick up tayo sa Laredo, Texas, hanggang Vancouver to Winnipeg. Tatlong biyahe nga lang ako guys Tatlong biyahe, pero napakalayo nun, napakalayo. Ang laking miles yun. Kung miles lang ang pag-uusapan, panghabang miles yun guys. Siguro 6,500 or kulang-kulang 7,500 miles yun. Kasi yung Texas nasa 2,500 yata yun 2,500. Tapos another 2,500 na naman dito sa Texas all the way to Vancouver. Tapos another 1,600 dito sa Vancouver hanggang Winnipeg. Tapos nag-deliver pa ako. So 5,000 plus 6,600 miles. Give or take kamo 6,500. Give or take, sabi mo na nga lang na ganun. 6,500. Tapos kung per miles, ang rate ng per miles plus fuel subsidy, guys, magkukwenta lang tayo kung magkano bayad sa per miles nun. So 6,500 time is $2 kamo na lang. Rate, minimum base rate
na per miles plus sa fuel subsidy, $2 na yon. Pagsamahin mo na yon, o de ano, times 2 yung 6,500 miles na yon, 13,000. Malinis mo, mag-gross ka ng 13,000. O 13,000 na yun, no? Bawasan mo ng bayad ng truck. Kung sabihin natin ang bayad ng truck ko is $2,000. So meron kang bayad ng truck na $2,000, tapos license plate at saka insurance na 1,100, bali 3,100 na yon, plus yung diesel mo na 3,500, kamo na lang dun sa diesel mo na yon. So 3,100 yon yung bayad mo sa truck at saka license mo at saka insurance mo, plaka mo. So 3,100, tapos yung diesel mo 3,500, so bali 6,600 minus mo doon sa 13,000. So may matitira sa yung 13,000 minus may matitira rin sa yung 6,400. 6,400 yun matitira sa'yo guys sa miles na nagawa mong yun. Kasi ang base rate ng torque ngayon sa per miles $1.45 cents. $1.45 ang base miles, kasama na yung Canadian at saka US, kamo na lang, i-even mo na lang. Tapos meron ka pang picks and drop, meron ka pang bayad sa layover. Oo, dadagdagan pa yun. Yun yung parang ano lang computation sa base miles. Pero kung company driver ka, let's say sabihin natin ang rate sa company driver guys is, company driver base rate sabihin natin naka 6,600 o 6,500 miles ka sa 15 days, ang rate mo nun rate mo sabihin mo na lang is 50 cents. Oh, $6,000 multiply mo sa 50 cents. So yung 6,000 kung $1 sana, di 6,000 na yon. Since 50 cents lang, o de 3,000. O plus yung yung 500 miles mo na yon, kung 50 cents, de 250. 3,250 ang gross mo. Tapos paycheck, i-minus mo yun sa ewan ko kung tama o sabihin natin, compute natin, sarado naman itong ngayon wala naman hinto naman tayo. 6,500 times 0.50 equals 3,250. Tapos minus 13% na tax, kasi yun ang 13% sa Manitoba, equals mayroon kang malinis na 2,827.5 na guys, na neto sa kinsinas kapag ka company driver ka with 50 cents per miles ang bayad sa'yo. Times 2 yan, kamo na lang. Kung laging 6,500 ang nagagawa mo sa sa kinsinas, times 2 sa isang buwan, maglilinis ka ng 5,655 Canadian dollar. Kapag ka company driver ka, na 0.50 cents ang rate mo. Kapag ka consistent lang na ang nakukuha mong per miles 6,500 kada kinsinas. Pero guys, ang hirap din naman kasi makuha yung ganyang klase ng miles Kaya kapag ka maganda ang biyahe mo, ratratin mo ng ratratin.
Kapag kapangit, o di yung mga nakaraang mga biyahe mo na magaganda, meron kang may panapal, ba? Ano ko, yun ang point ko doon. Ayan, nagkwenta lang tayo para mabigyan ko kayo ng basic idea, guys, doon sa kinikita o sinasahod ng company driver na 50 cents ang rate. Kasi binase ko lang sa rate ng company ko ngayon yan eh. Meron pang mas mataas, yung iba nga daw meron pang 70 cents eh per miles yung mga company driver, lalo na yung mga nagpa-flat deck, yung mga step deck at saka yung mga flat decker. Matataas ang mga rate daw ng mga yan eh. Kasi nga siyempre mahirap daw yung trabaho. Yun yung sinasabi ng mga ibang mga tropang mga nag-flat deck. Kaya yung mga ibang mga company driver na nasa flat deck, yung iba hindi na sila nag-attempt mag-owner operator kasi kontento naman sila at satisfied naman sila sa kanilang income eh, bilang company driver. Yan. Anyway, at least kahit paano, Take the exit on the right to Highway 101 West, then keep left. at least kahit paano nabigyan ko na naman kayo ng tips and idea. Alam ko yung mga viewers natin, mostly mga viewers naman natin karamihan sa Pilipinas or sa ibang lugar, let's say Saudi, at iba pa. Big shout out sa inyo dyan sa Saudi, kahit sa ang lupalok ng mundo. Dito naman sa Canada, kunti lang ang viewers natin dito. Kumbaga sa tutusin, alam na rin nila itong mga ganitong bagay. Ay, dire-diretso, malapit na ako sa yard, guys. Yes! All right, guys. Yarda na tayo, yarda na. In 500 feet, arrive at Turk End on the left. Turk End on the left. Garahe na, garahe. Time for us to garahe. Andyan na rin sila misis sa likuran ko. Bukas ang pintuan ng bukas. I-drop ko tong trailer, tapos igarahin natin, ipark natin ng truck, i-connect natin yung power cord para hindi siya madrain o malubat, o para laging mainit yung kanyang kanyang coolant. Garahe. Ay, kapiling na naman natin ang ating pamilya, mga idol. Okay. Tatanggal Diyos. Post trip and drop equipment. Okay.
Alright guys, andito na tayo. Yarda na. How you doing, Ate Sinel? Good pa. How's the teeth? Good. You went to the, dentist? Okay. Kumusta, mami? Guys, andito na tayo. Which is, Open mo lang dyan. mami yan ha, si mami. Ayan, han. Ayan. Buti pa si Ate Tapos- Sinel. Matulungan niya si mami niya. Oh. Ay, isama mo na yun, han. Diyan mo na i-dump yung mga iba. Ayan. Baka meron pa doon, han. Hindi mo nakita. Mga damit ko, ang dami kong damit, han eh. Sa katotak. How you doing, ate? School doing good? Okay. Ito, han, yung binili kong ano. Dali mo to. Kasi yung t-shirt na sinasabi ko, yun pa yung ano, t-shirt na sinasabi ko, ibigay mo na lang kay Sinelo Lababa. Para pag magsimba tayo magsimba tayo. Ano yung sana yung salted caramel na sinasabi mo? Hindi ko binili yun, han. Pinicturean ko, sinid ko lang sa'yo, ko naman. Ba't gusto mo yan? Siyempre, zero calorie yan eh. Silo Carol, hindi nga ako naniniwala dun eh. Hindi ko tinikman yun, han. Wala nang laman yan? Sige. Dan, kunin natin yan, han. Kasi, ando pa pala yung medyas ko. Kunin natin yan. Pati yung ano ko na yan, han. Yung tuwalya ko na yan, kunin natin. Kasi marumi na yan, matagal na yan. Doing a great job in the school? That's what I like. Ang pati yung... Teka. O yan. Balik mo muna na. Pati yung anuhan ko, han. Pati yung tawag nito, yung ihian ko, ang dali natin kasi nabasag ba naman yung takip. Palitan na lang. Oo. Ito na, ilagay mo na dito. Dito. Ilagay mo na dito. Sige, dali natin ito mga mahugasan. Ganito kami guys dito kapag kayong babalik ako. Ito, okay naman ito eh. Ito, daling natin, puputok ito. Marami ito, galing ito sa truck stop, pinangkakapi ko lang. Kapag ko sa'yo. Ito last one ako. Bumili ako ng ganahan, kunin mo yung isa. Ayun. Last one. O sa akin na lang dito. Careful. Hindi, sarado mo na yan. Dito lang yan. Okay. Malinis lang ako. Oh, sige. Pwede yung malinis na mainit pa dito. Kasi Oo, linisin mo na nga lang yun. Tama yan. malinis ng malamig. Yun ang gusto ko kay Mrs. eh. Yan. Punas-punasan mo. Oh, meron pa lang pang luma dito eh. Meron pa pang laman. Yan yung binigay mo sa akin. Meron pa naman. Mayroon pa, oo. Yan ang gamitin mo. Meron. O kahit saan mo isiksik yan, pwede. Ayusin ko lang muna yung mga ano ko dito. Ayan guys, home time na naman tayo. Sabi nga ng nag-text ng dispatch ko kaganina, nagdi-deliver pa lang ako eh. Hindi pa tayo nakakagarahe eh. Kailan mo ba gustong lumabas ulit? Sabi sa sabi ko, mukhang maganda, parang gusto akong paratrakin ah. Wow! Sabi ko naman sa sarili ko eh. Bumabawi. Bumabawi ba? Bumabawi. Tapos ang sabi mo. Sabi ko naman eh, mag-reset lang ako kasi tulad nga ngayon Biyernes ngayon. Ang sabi ko sa kanila na pwede kong pag-alis sa sa hindi, Linggo ng hapon Sunday. or Lunes ng umaga. Sabi sa akin mayroon na rin siyang text sa akin, in-email na ako. Sabi sa akin there's the load information, sabi. Leaving at Sunday ng hapon kasi may inspection ng umaga. Huwag mo kunin yan, Han. Hindi nga, maglinis lang ako. Ah, okay. Kasi wala akong mag-reset lang tapos larga na ulit. Alright, so sulat ko rito yung fuel price ko.
Ang presyo ng ano ngayon eh $1.51 presyo ng diesel. Mahal. Mahal guys ang presyo ng diesel. Ha? Wala din yung gas. Gasolina? Ay, wala na talagang bababa. $1.56. Ang alin? Oh, basta hindi naman mga ano yan, buksan mo lang siguro, di ba? Tignan mo muna nga pala, baka mamaya hindi na pwede yung ano, yung cheese, cottage cheese na yan. Okay. Wala na, basta na. At naka-shower na sa bahay. Naka-shower ang lakay. Ang lamig, no? Okay lang. Sa Hiding Liaski, ang presyo naman ng ano doon is 120, di ba? Kalahin mo yan guys, saktong 15 araw na hindi nagkita-kita. Dito dalhin mo ito han, marami akong ganito dito. Sige, baba ka na. At kunin ko yung mga karga-kargamientos ko. Tapos ipark natin yung sasakyan doon. I-plug ko muna itong truck bago tayo tuluyang ano. I-plug mo, ikaw mag-plug han. Sige, naka-boots ka eh. Sige. Hi guys, wait for me, I will help mami. Ang lalim kasi ng snow rito guys eh. Si Mrs. naka-boots yan eh. Si Mrs. laging handa eh. Wala. Malakay tracker. Tamad magsuot ng boots. Tamad magsuot ng boots ang lakay tracker. Kaya mo na? Meron akong gloves doon. Yan lang naman yun eh. Saksak mo muna yung dito. Yung mga yan, oh yan. Kahit saan dyan. Kumain mo yan. Yun, pag nag-click na ganon, success. Successful.
Yung lamig pa naman yata sa lingguhan, no? Huwag mong ano mo lang, huwag mong pipersahin. Ano lang yan, may ano lang naman yan hindi yata na ipasok na may mais, no? Yan, pasok. Tapos, ilak ko na ito. Isabit-sabit natin dyan, Han. May susit na sa loob. Sabit mo dyan. Doon, oh. Mas ano rito, Han. Ayun, doon. Diyan ka dumaan. Mas malapit. Huwag mo isagad kasi itong ano, para makita natin magloy-loy itong ano na to. Yan, tigilayin mo lang yung yan. Ikawit mo ha, para hindi siya ano mawala. Yan, ganyan. Para make sure. Yan, may ano siya. Hindi mo na ako ulit pag muli sa Sige, kunin mo to. Ikaw na magsara. Alright. Dito ka dumaan. Alright guys. Ano yung wonder pa? Ewan ko. Isang ikot muna sa truck. Marami, kailangan magpaligo na ng truck. Ayan na guys malinis na. I mean, ayos na to. Ikaw na magsarahan make sure sarado yan. Itong mga bata, na-miss ko. How you guys doing? Bless Ate Sinel, you okay? Hi Clarky, kiss Papa. Magbe-bless hindi ba? Can't wait to show the award to you, Pa. Hold on, I go back in the other side kasi si Baki iba ang tingin Parang feeling niya hindi siya pinapansin Hi Baki. I'm Skinwalker. You did now? Where's your head? I wanna see the head. Guys, na-miss ko. You're gonna say something with the camera? Hi, guys. Hi guys, Ate Sinel, hi. You guys doing great job? Yeah. You doing how's the taekwondo? I'm good. Alright, good. There's Okay. no school today. Yeah, ayan, I know. Guys, dito tayo sa loob na. Antayin na lang natin si Mrs. Alright. Woohoo! Garahe, garahe. Oh, I have this. It's up to you if you want a video now. which one? The award. I can't. Award? Yeah, I will video it. You know that Mommy did not show you your video in the taekwondo picture? I'll show it to you. It's up to you if you want a video. Papa, what is that? Plane that called Ernorth. What? That. That airplane, yeah. Why is it broken? I don't know. Maybe someone beat it up. Yeah, probably. No. Some big dod. No, it's gonna like prepare it. You miss Papa? Yeah. For 15 days, no? Hindi tayo nagkita-kita. Hopefully, Ate Papa will come tomorrow. Yeah. In-house. Do you guys miss Ate Papa, Ate Pai? Yeah. Papa, when it was my birthday, Mommy didn't give me Robux. Did she now? It's like this. Ate Sinel, mahihayin talaga yan Kaya nagtatago lang siya. May mga bata talaga na mahihiyain din. Ito mga to mabubukot to si Baki at saka si Clark. Let's go! Alright. Ganda natin si Mami. Other one. No, Mami is right there. She's right behind you. I meant me seatbelt. Kumusta Mami? For the 15 days. You doing a great job? Guys, on time na tayo. Kasama ko ng pamilya ko. Babalik ulit tayo sa karsada sa linggo ng hapon. Sa bahay ng si Papa. Thank you, Mami. Bye-bye na. Till next time. Baka magsimba kami bukas, guys. Ingat lagi dyan. Say bye-bye. On Sunday. Oh yeah, Today's Sunday. Friday. Oh yeah. Say bye-bye. Bye.
Bye, guys. I almost see more. Okay. Guys, thank you for watching. Peace out. Bye-bye. Bye. Almost see them. Lakai Tracker.